Dito sa karagatan ng Zambales, may isang pambihirang karera ang taon-taon umeeksena. Ang bawat pagpapaandar sa makina at pag-arangkada ng bangka, hudyat ng isang labanan. Isang karera na susukatin ang iyong tibay, lakas at hangganan. Sa taong ito, muling magtatagpo ang mga hineteng sanay sa panalo at may isang batang muling susubok sa laban. Handang makipagsabayan maging sa mga veterano. Magkakaskasan para sa pangarap, karangalan at pangalan. Pero sino ang mananatiling nakatayo hanggang sa dulo? Na-excited po na yung lalaban na naman po. Binibigay pa rin po nila yung best nila kung anong kaya po nilang isuporta sa akin. Sasali pa rin po hanggang po kaya. Sasali pa rin po. Sa lolo ko pong namatay na nagkakarera po. Ngayon ay araw ng linggo, araw ng pahinga. Pero sa halip na maglaro, sa munting bakuran na ito sa Barangay Bangan, Botolan, matatagpuan ang 18 anyos na si Warky. Kasama ang kanyang mga kaibigan, mabusisi nilang inaayos ang bawat bahagi ng bangka. Tinitingnan kung gumagana at handa ang makina. Miyembro si Warky ng Team Boy Salat, isang grupo na binuo ng kanyang ama, at sa taong ito, siya muli ang magiging pambato ng kanilang koponan sa paparating na bangkarera. Ilang taon ka nung nagsimula kang magbangkarera? Tama na po, 12 years old po. Nagpa-practice na po akong sumakay. Paano nag-start yung interest mo sa pagbabangkarera? Ako po sa mga tito ko po na sumasama lang po kasi dati, nagbubuhat lang po sa kanila sa mga tito ko po ngayon po. Nung sabi ko pong, itry ko pong sakyan, sabi ko. Ngayon po, pumayag naman po sila na subukan ko yung unit na dala po namin. Ano yung naramdaman mo nung una kang sumampa doon sa bangka na gagamitin mo? Tama na po. Wala naman na po yung kaba ko nun, pero po, parang masaya po na may kumukuha po sa akin na ibang team kahit po hindi namin team na sinakyan ko. May nagtiwala po agad. Ang bangkarera ay isang tradisyong taon-taong ginagawa sa bayan ng Masinloc bilang bahagi ng kanilang Civic Town Fiesta. Dito ay nagtatagisan ng bilis ng makina at tapang ang bawat hinete o driver ng bangka sa gitna ng dagat. Ang magandang bahagi nito, kung saan ako nanggaling sa Cavite, merong same na event na meron din kaming boat race doon. Ngayon, sa Masinloc, dito sa Zambales, mas matagal yung tradisyon nila. Actually dati, ngayon kasi ang bangkarera ay associated na sa civic festival. Dati kasi sa religious yan. Tuwing piyesta yan ginaganap every November 30. Ngayon hindi na. Hiniwalay na siya sa religious festival. Matagal na yan. Yung sa pagtanong-tanong ko nga sa mga matatanda na rito sa Masinloc, bata pa sila, meron ng ganun. Hindi nga lang ganun ka-ingrande, hindi nga lang ganun kalawak yung scope, hindi kagaya ngayon na for promotion siya ng tourism. Hindi ganun ang purpose dati. Halos hapon na nang matapos ang grupo ni Warky sa pagkukumpuni ng bangka. Sa ngayon, nakikita natin yung preparasyon na ginagawa ng team nila Kuya Randy tsaka John Warky. Tsaka mga kasamahan ni John Warky. Ina-attach nila sa bangka yung mga makina na nakita natin kanina. After lang isan, tapos lalagyan nila ng mga
tansi, nylon, and then after dito bubuhatin nila yung bangka. Pagkatapos ay itutulak sa dagat, tapos doon nila paaandarin kung okay na ba para sa bangkarera. Maya-maya pa, binuhat na nila ang bangka patungo sa dagat upang subukan at i-test drive. Panalo naman po. Meron bang time na nahulog ka na sa bangka? 4 na beses na. 4 na beses na. Hindi ka ba natakot na maulit yung mga ganon? Hindi naman po kasi po normal lang naman po sa bangkarera po na mahulog. Okay. Habang nagte-test drive siya, tahimik namang nakasubaybay ang ama ni Warky na si Tatay Randy. Ano pong naramdaman nyo nung sinabi ni John Warky na gusto niyang sumali sa bangkarera? Yung nakaramdaman ko sir ng takot. Kasi hindi pa siya gaanong marunong noon nung tinuturuan ko siya. Kapag po ba sumasali si John Warky, yung nararamdaman niyo po ba excitement or takot pa rin po? Excitement at saka may kasamang nervyos at saka takot. Nanonood po ba kayo ng mga laban ni John Warky kahit na po na-nervous kayo? Minsan nanonood ako pero minsan pag medyo maalon parang hindi na rin ako nanonood. Hindi niyo po kinakaya? Hindi ko kayang. Dati ring hinete noon si Tatay Randy. Una siyang sumabak sa pagbabangkarera taong 1994 dahil rin sa impluwensya ng kanyang ama. Wala na ngayon sa gitna ng karera si Tatay Randy. Pero siya ang tao sa likod ng bawat pagsasanay ni Warky. Maging ng iba pang baguhang hinete sa kanyang grupo. Kamusta naman po si John Warky bilang rider? Gayong lagi niyo siyang sinasali sa bangkarera. Lagi po ba siyang nananalo? Hindi, paminsan-minsan naman nananalo. Kung minsan talo, ganun lang to eh. Minsan sasali sa Magic 4, ganun. Pang-apat sa 5 magkakapatid si Warky. Ngunit tanging siya lamang ang nagkaroon ng hilig sa pagbabangkarera. Siya na ang pinakabatang kalahok sa paparating na kompetisyon ngayong taon. Sa edad na 18, wala sa bokabularyo niya ang sumuko. Kahit ang kanyang mga katunggali ay pawang mga veterano. Kabilang na rito ang 27 anyos na si Charlie. Sa maliit na bahay na ito sa bayan ng Santa Cruz ko unang nadatnan si Charlie. Isa siya sa mga sinasabing batikan at matunog ang pangalan sa larangan ng bangkarera. Katunayan, 10 taon na siyang kumakarera at nagkamit na siya ng humigit kumulang 10 panalo sa iba't ibang kompetisyon. Ang pinakahuli niyang panalo ay noong Bangkarera 2025, kung saan nasungkit niya ang kampyonato at nagbigay karangalan sa kanyang grupong kinabibilangan, ang Team Ilocano Boys. Charlie, ilang taon ka po nung unang sumali sa Bangkarera? Year 2016 pa po kami nagsimula. Ano po yung umengganyo sa inyo na sumali sa Bangkarera? Dahil nga sa palaro ng mayor namin, taon-taon pong merong bangkarera talaga. Simula po nun ay lagi na kayong sumasali sa Bangkarera. Yes po. Nagtapos ng kursong automotive si Charlie, kaya't bihasang-bihasa na siya sa pangangalikot ng mga sasakyan at makina. Katunayan, siya na rin mismo ang nag-aayos sa makina at bangkang gagamitin niya para sa nalalapit na bangkarera. Noong una po kayong sumali ng bangkarera, ano po yung naramdaman niya? Yung una, kinakabahan ng gagamay kasi bago lang kami sumalang. Natatalo rin kami ng una. Opo. May kaba pa rin po ba hanggang ngayon? Hanggang ngayon, meron konti, pero hindi na katulad ng una. Sa isang parte ng bahay ni na Charlie, makikita ang hilera ng mga tropeyong nakamit niya sa loob ng mahabang taong pagsali sa bangkarera.
At sa panibagong laban na paparating, puspusan ang kanyang ginagawang paghahanda sa gagamitin niyang makina at bangka dahil muli siyang makikipagsapalaran sa gitna ng dagat. Ito ang bangkang ginagamit ng mga bangkarero. Kung napapansin nyo, ito ay mas maliit kesa sa normal na bangka na ginagamit ng mga mangingisda. Ang laki nito, halos kasing laki lang ng isang e-bike. At ito ay magaan at kung napapansin nyo, malaki yung makina na ginagamit kesa dun sa laki nung mismong bangka na ito. Nandito si Sir Master para i-explain sa atin kung saan gawa yung bangka na ito at kung ano-ano pang meron sa bangka na ito. Base naman dito sa mga bangka, sa ginagawa ko na to, ang mga materialis naman nito, pinipili ko po yung mga magagaan na kahoy. Bali, ito yung mga ngayon nagagawa ko. At sa mga hiniti ko, tinuturuan ko silang maigi para kung ano yung gawin para alaman ko kung ano i-adjust ko sa bangka. Sir, sa makina naman po, gaano po kalakas o ilang cc po yung makina na ginagamit ninyo? Itong makina na to, ginagamit ko Greenfield. Kwan siya 532cc. 18 HP lang siya. Hindi biro ang gastusin sa mga materyales na ginagamit sa mga bangkang ito dahil karaniwang nasa 16,000 pesos pataas ang presyo ng isang makina at hiwalay pa ang presyo para sa ibang mga materyales. Idagdag mo pa sa gastusin ang presyo ng kada litro ng gasolina na ginagamit para mapaandar ang makina. Tinatayang nasa 15,000 pesos lamang ang halaga ng premyo na pwedeng mapanalunan ng magwawagi ng unang pwesto sa paparating na laban. Kung titingnan, manalo man o matalo, hindi maitatangging lugi pa rin ang mga bangkarerong sumali dahil mas mataas pa ang gastos ng kanilang inilabas kaysa sa premyong pinag-aagawan. Pero sa kabilang banda, hindi lahat ng laban ay kailangang tapusin. Minsan, ang tunay na tapang ay ang marunong huminto para manatiling buhay, gaya ng kwento ni Mang Roldan. Natruma po yung asawa ko. Nung 13, nung testing namin, doon po nabali yung bangka. Nung last testing po namin, yun na po yung pinakamatuloy na takbo niya. Yung last na testing namin, doon po bumali yung bangka namin. Ayo po, na paano po kayo nun na nagkasugat po ba kayo? Nagkasugat po ako dito sa may kamay na pasok ng tambutso, taka dito, tinamaan po. Tumalsik po ako doon sa harapan ng bangka, yung pagkabali po. Kasama ko na rin po yung lumubog yung bangka. Nung sa nabutas po, nakilaban rin po kami doon. Ang bangka Pereira Philippines. Ako po isang unity doon. Kaso yung namatay po yung tatay ng taga-Soviet na si Bogart sa BSR. Wala na. Yung nailisi po yung tatay niya. Sa mga katulad kong hiniti, sana mag-ingat rin kayo ng rider. Hindi po madaling maging rider ng bangka. Meron po tayong hindi na alam kung nadidiskrasya tayo na dumadating. Katulad ko rin po. Hindi lamang si Charlie ang may dalang pangalan sa laban na ito. Habang abala siya sa paghahanda ng kanyang makina at bangka, sa kabilang bayan naman ay naghahanda na rin ang isang koponang sanay din sa kampyonato. Mistulang pista ang senaryo sa pag-eensayo ng grupong Aute Amake nang datnan ko sila. Nagkukumpulan ang mga tao at waring may inaabangan. Pero ang totoo, pinagtutulungan nilang ayusin ang kanilang bangka at inaayos ang makina nito. Ngayong araw din kasi ang kanilang test drive.
ang magpinsang Jodel at Benson Correa ang magiging kinatawan ng Aute Amake sa darating na laban. Kapag po ba lumalaban kayo, kinakabahan pa rin po ba kahit ilang taon na kayong lumalaban? O ngayon po, excitement na lang yung nararamdaman nyo? Kasama po yung ngayon, may unting kaba. Kasi alon po yan eh. Ganun din po siya. Ganun din. Kasama mo po talaga sa laot. Sa karera. Lagi po talagang may kaba kahit na po. Oo po. Practice, ganun po, nagka-training. Kapag po walang pang karera, ano po yung pinagkakaabalahan ninyong dalawa? Laot lang po. Lumalaot lang yun. Matipid magsilita ang dalawa, pero malaking bagay ang pasan nila sa kanilang mga balikat dahil nakasalalay sa kanila kung magkakaroon muli ng panalo ang kanilang grupo. Katunayan, 7 taon lang sumasali sa bangkarera ang Team Aute Amake at mula 2022 hanggang 2024, sila ang defending champion. Kina Benson at Jodel, ano po yung nakikita nyong potential sa kanila sa magiging kompetisyon ngayong taon? Ay yun, basta pag-igihin nila, yung parang nasa kondisyon sila, yung katawan nila, kailangan malusog, malakas, ganyan. Ano nila. Sinamahan kong magbuhat ng bangka patungo sa dagat ang grupo ni na Jodel. Pero dahil sa lakas ng hampas ng alon sa dagat, pagkabitaw namin sa bangka, nangyari ang hindi inaasahan. Hinampas kami ng alon, dahilan ng muntikan kong pagkalunod. Naisip kong totoo nga ang kasabihan na isang maling liko mo lang sa alon, maaaring huling biyahe mo na. Ukay. Grabe pala. Nakakatakot pala siya. Sa in the contrary dun sa belief ng mga tao, may dalawang indigenous groups dito, hindi lang mga Aita. Sikat dito yung Aita sa Zambales, pero actually meron pang isa na sumunod sa kanila, yung mga tinatawag na Zambalic people, yung mga Sambal. Originally sila ay mga Austronesian people, galing sila ng Taiwan na nag-migrate papunta sa Pilipinas. Makikita natin na dati pa lang gumagamit na sila ng bangka. Yung alam naman natin ang tawag diyan, ang tawag natin ng balangay. No, yun yung minsan iba tawag ng paraw. Pero ginamit ka ng mga ninuno ng mga Sambal dito sa Zambales. Ngayon, kung titingnan natin itong tradisyon ng boat race, yung bangkarera, pinopromote talaga nito yung tradisyon ng pagmamahal sa bangka, na hindi lang siya, ako naniniwala ako hindi lang to about dun sa tourism. It's about empowering yung identity natin na Pilipino, na malapit talaga tayo sa dagat. This who we are, galing tayo, yung mga tao ng Zambales, galing sila sa Taiwan, yung historically speaking, no? Kung titingnan natin yung anthropology, hindi sila pumunta dito, lumipad sila. Kailangan nilang magbangka. Isang araw bago ang laban, inihahanda na ni Nawarki ang kanilang mga gamit at pagkaing babaunin sa biyahe. Ngayong araw din kasi ay tutungo na sila sa Masinloc, kung saan sila magpapalipas ng gabi bilang paghahanda sa nalalapit na kompetisyon. Gabi na nang makarating sila sa Masinloc. Pagdating sa bahay ng kanilang kamag-anak, kaagad nang ibinaba ang kanilang mga gamit, pati ang mga bangkang gagamitin. Wala muna silang gagawin ngayon, kundi ang kumain, magpahinga, at kumuha ng lakas para bukas. Boy salat, 2. Power capsule. Last, ito talaga pinakamatindi. Ang nangyayari
nangyayari kasi, kapag naplano namin siya as organizer, naplano namin siya, unti-unti, from budget, start sa mga permits, hanggang sa organizer, planado lahat. Sponsorship, certificates, trophy, at inter-collaboration with other agencies. Halimbawa, tourism, Coast Guard, Action Office, Mayor's Office, MDRRMO, Police Station, lahat yan tinatap namin para sa inter-collaboration. So, isa yun sa ginagawa naming hakbang para mas ma-organize namin na maayos yung karera. Tulog pa ang umaga, ngunit maaga nang nagising ang grupo ng Aute Amake. Maaga kasi nilang ikakarga ang kanilang mga bangkang gagamitin patungong Masinloc. Ngayong araw na kasi ang aktual na kompetisyon ng bangkarera. Bago formal na nagsimula ang kompetisyon, sabay-sabay na munang tinesting ng mga kalahok ang kanya-kanya nilang makina. Good morning, Masinloc! Ready na ba kayo? Sa bawat paghataw ng makina ng mga hinete ng dagat, agad nagpakitang gilas ang mga veteranong sina Jodel, Benson at Charlie. Sa unang round, madaling nalampasan ng mga manlalaro ng Team Aute Amake at ng defending champion ang kanilang mga katunggali. Unang sumalang si Jodel na ipinagtanggol ang pangalan ng Team Aute Amake mula sa Team RFJ. Sinundan naman ito ng bakbakan sa pagitan ni Charlie Boy at Sana All na parehong mula sa Ilocano Boys. Hindi rin nagpahuli si Benson laban sa Aray Kopaka na kahit na bigla ang humina ang makina ng kanyang bangka, na mayagpag pa rin siya sa karera na lalong nagpaingay sa mga manonood. Ngunit laking gulat ko naman na nalaglag na si Warky sa kompetisyon mula sa una niyang laban. Napuno rin ako ng panlulumo ng abutang sa second at third elimination rounds. Nalaglag na rin si Jodel, Benson at ang defending champion na si Charlie. Ngunit ayon nga kay Benson, hindi natin maididikta ang takbo ng karera at kahit ang mga nauna ng nilamon ng alon, maaari pa ring lumaban at umahon sa tulong ng ibang bangka. Hindi sumuko si Warky sa kabila ng pagkatalo. Dala ng suporta ng Team Evankila Brothers, sinabak nila si Warky sa semifinals. Nakuhang manalo ni Warky at umabot hanggang championship. Hindi man nakuha ang kampyonato, nagawa naman ni Warky na umabot sa third place.
Bagamat hindi pinalad sina Charlie, Benson at Jodel na makamit ang kampyonato ngayong taon, nag-iwan naman sila ng isang pambihirang labang maipagmamalaki. At si Warky, na sumungkit ng ikatlong pwesto, ay masaya dahil sa kahit papaano ay napatunayan niya ang kanyang katayahan at tapang sa gitna ng isang matinding kompetisyon. Nagtapos man ang karera, pero hindi rito humihinto ang kanilang laban. Dahil sa labas ng paligsahan, may ibang yugto ang naghihintay. Si Charlie ay muling babalik sa kanyang trabaho upang maghanap buhay para sa sarili at pamilya. Sina Benson at Jodel naman, babalik ng muli sa pamamalakaya, maglalambat ng kabuhayan, lalaot para maghanap ng pangarap sa dagat ng kawalan. At si Warky, diretsyo na sa paaralan para mag-exam. Maaari na niyang hawakang muli ang pangarap niyang maging susunod na kasapi ng hukbong dagat ng Pilipinas. Nito lamang, nagtapos na si Warky sa senior high school. Patungo na siya sa kolehiyo. At sana dalhin siya ng kanyang bangka sa buhay na pinapangarap niya. Sa kwento ni na Charlie, Benson, Jodel at Warky, napatunayan na ang karera ay hindi lamang sukatan ng bilis, kundi ng tibay ng loob sa gitna ng alon at panganib. At tulad nila, sa bawat paghinto at pagbagal, may pagpili ang magpatuloy. Sapagkat sa dulo ng agos ng buhay, ang tunay na tagumpay ay hindi lang sa bilis ng pagdating sa hantungan ng laban, kundi sa pusong matatag na kahit ilang ulit madapa ay patuloy na bumabangon at hindi kailanman sumusuko sa laban at hamon. Mula rito sa probinsya ng Zambales, ako si Paul Ocampo at ito ang Liktunghay. Pero di ka nag-isa, di ka nag-isa, kaya't lumaban ka at sabihin, ako naman muna. Ako naman muna.